Ang nakaraan. At bigla ngang pinuntahan ni Masang ang silid ni Yuchon, at sinasabi na isa siyang espiya, at ang plano nila ngayon ay ipatumba si Jungwon upang wala nang makahadlang sa kanila, at kinakabahan din naman si Yuchon sa kanilang mga gagawin. Ngunit kumpiyansa din naman si Masang, sapagkat mayroon silang ipapadalang kanilang tauhan na kasing baliw ni Jungwon, at sa kakaibang personalidad nito ay nakakasigurado siya na hindi na makakatakas ang ating bida. At sa kasalukuyan ay makikita naman si Jungwon at si Soha na parabang mayroong tinitingnan, at silang dalawa ay naku-curious dito. At sa ngayon naman ang babaeng nagngangalan na si Nungwayang ay nakahiga sa kama ni Jungwon na may tama sa kanyang kanang mata. At pangiti-ngiti pa nga ito habang natutulog, at maaalala na ito ang babae na ipinadala ni Masang para patayin ang ating bida. Kaya't napapatanong na lang ang batang espiritu na si Soha kung ano ang ginagawa ng babaeng ito sa kanyang silid. At wala din namang kaalam-alam si Jungwon dahil nung pumasok ito ay bigla siyang naghubad at umatake sa kanya, kaya wala din namang ano-ano ay kinounter-attack ito ni Jungwon at napatumba niya agad ng isang atake lamang. At napapasabi din naman ang Blue Spirit na obvious ba na ang pagpunta ng babae ay para makipagsiping kay Jungwon, kaya't hindi din naman makapaniwala ang ating bida, at hindi naman ganito ang madalas na mangyari sa kanya. At para bang kinikilig-kilig pa nga si Soha nang marinig ang sinasabi ng Blue Spirit sa pakikipagsiping, ngunit medyo naiinis din naman si Jungwon sa pinagsasasabi ng dalawa. At bigla din naman niyang naisip kung ano ang kanyang gagawin sa babaeng ito sapagkat siya lang naman ay inunahan nito. At naiisip ni Jungwon kung gigisingin niya ba ito at tatanungin kung ano ang ginagawa ng babae sa kanyang silid. At sa mga naririnig ni Soha ay bigla itong nagkaroon ng magandang ideya, at sa sobrang saya nito ay nagpresenta siya para gawin ito, kaya't pinayagan din naman siya ni Jungwon at wala din naman na siyang pakialam kung ano ang gagawin nito sa babae. At para bang si Soha ay mayroon ng kakaibang planong gagawin sa katawan nito. At kitang-kita naman sa mga mukha niya na para bang meron itong masamang balak. Ngunit makikita din naman sa isang parte ng gusali ay mayroong mga tao na pilit na tumatakbo, at sila ay mayroong hinahabol kaya't mas lalo pa nilang binibilisan. At ang dalawa nga ay si Yuchon at si Masang, at sinasabi pa nito na sana ay hindi sila mahuli at maabutan pa nila, at ganun din naman ang naiisip ni Yuchon kaya't mas dadalian pa ng dalawa ang pagtakbo. At sinasabi na ni Yuchon sa kanyang sarili na sana ay ligtas ang kanyang kapatid na si Jungwon, at maabutan pa nila na wala pang ginagawa ang babae na masama sa kanyang kapatid. At maaalala din naman na noong nagsasalita si Masang patungkol sa kanyang ipinadalang tauhan, ay bigla din namang nagmakaawa si Yuchon na wag na nitong ipagpatuloy ang kanilang plano na ipapatay si Jungwon. At kahit na hindi gusto ni Yuchon ang kanyang kapatid ay hinding-hindi niya maaatim na makita itong nasa masamang kalagayan, sapagkat kahit na ano paman ay magkadugo pa rin sila at nabibilang sa iisang pamilya ng Moxword Manor. At pipilitin namang hikayatin ni Yuchon si Jungwon na sumama na lang sa kanila, kaya't huwag na niya itong ipapapatay pa. At sa mga naririnig ni Masang ay para bang nagdalawang isip na siya sapagkat nagmamakaawa na si Yuchon sa kanyang harapan. At sa ngayon ay tinanggap na nga niya ang pakiusap nito, at sinabi pa niya na kung ito ang gusto ni Yuchon ay kailangan nilang habulin ng babae bago pa man mahuli ang lahat. At nabuhayan din naman ang loob ni Yuchon at siya ay nagpasalamat kay Masang at hindi siya natiis nito. At habang papalabas na nga ang dalawa ay sinabi ni Masang na hindi din niya gusto si Jungwon. Ngunit dahil para bang sa tingin niya ay napakabuting tao ni Yuchon ay mapapagbigyan siya nito. At siguraduhin lang niya na mahihikayat nito si Jungwon na sumali sa kanilang grupo. At habang papalapit na nga sila sa silid ni Jungwon ay patuloy pa ding naiisip ni Yuchon na kahit na ano pa man ang mangyari ay naging magkapamilya pa rin sila. At sigurado naman si Yuchon na kapag kinumbinsi niya si Jungwon ay babalik ito sa kanyang pamilya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay mayroon silang maaabutan na napakaraming mga tao. At ang mga ito ay nagkukumpulan sapagkat mayroong nangyayari sa kanilang harapan na kakaiba. Kaya't nagtataka din naman ang dalawa sapagkat hindi nila alam ang mga nangyayari. At napapatanong na lang si Masang kung ano ang ginagawa ng mga taong ito,
at bigla din naman siyang sinagot ni Yuchon na meron siyang nakikitang mga tao na hinihila papalabas ng mga guard. At sa mga nasasaksihan ni Masang ay bigla din naman siyang napamura sapagkat para bang nakikilala niya ang mga taong iyon, kaya't napapatingin na lang dito si Yuchon at nabibigla din siya sa reaksyon ni Masang sa mga nangyayari. At dagdag pa ngang sinabi nito na ang mga tao na hinihila papalabas ng kanilang mga silid ay kilalang kilala niya, sapagkat ang mga ito ay kasama din niya sa kanyang grupo. At sa pagalit na tono ni Masang ay sinabi niya na ang dalawang iyon ay mga espiya din katulad niya, at bigla din naman agad siyang nangamba baka siya na ang isunod ng mga guard na ito. At sa laking gulat ni Yuchon ay naiisip niya na ang mga espiyang ito ay talaga bang ang hidden forces, at bakit pa sa pagkakataong ito sila mahuhuli na mayroon silang kailangang gawin. At sa patuloy na pagkabigla ng dalawa ay nakita din naman ng mga ito na pinapasalamatan ng isang guard si Jungwon, at katabi pa nga niya ang babae na tinatawag na monster ni Masang at siya ay sumusunod na sa ating bida. At sa pagtataka ni Yuchon ay nakikita niya sa kanyang harapan si Jungwon na buhay at ligtas. At wala ngang silbi ang kanilang pagmamadali na maabutan ito dahil wala din namang masamang nangyari sa kanya. At patuloy din namang sinasabi ng isang gwardiya ng Corpse Blood Valley na kapuri-puri ang ginawa ni Jungwon dahil sinabi nga nito at nahuli nila ang mga espiya na posibleng makasira sa ikatlong pagsubok pati na din sa Heaven-Earth Association. At mabalik nga bago pa ang mga pangyayaring iyon, 15 minuto ang nagdaan, ay makikita din naman si Jungwon na para bang mayroong tinatanong ng masinsinan. At sa harapan nga ng ating bida ay makikita si Nungwayang na sa ngayon ay sinapian nga ni Soha, at sinasabi niya na ang babaeng ito ay espiya galing sa Orthodox Alliance Hidden Force, at pinasok nila ang lugar na ito upang pabagsakin. At nalaman ito ng batang espiritu sa pamamagitan ng paghahanap niya ng mga nangyari sa mga alaala ng babae. At dagdag pa niya na mayroong 4 na kataong mga espiya na nakapasok sa lugar na ito kasama na ang babae na si Nungwayang. Kaya't napapasabi na lang ang Blue Spirit na tatanga-tanga naman ang mga espiyang ito sapagkat hindi nila dapat alam ang kanilang mga pagkakakilanlan. At sumasang-ayon din naman si Jungwon sa mga sinasabi nito sapagkat kung mahuli sila ay hindi nila maipagkakanulo ang kanilang mga kasama. Ngunit kahit sa gayon paman ay mayroon din namang bagong natutunan si Jungwon na ang mga tao ay posibleng mapabilang sa orthodox o sa mga unorthodox martial arts. At sinasabi pa nga ng ating bida na para bang wala din naman itong kwenta at ayaw niyang mapabilang sa mga ito. Ngunit sinagot din naman agad siya ng Blue Spirit at sinabi nito na tama din naman ang sinasabi ng ating bida. Ngunit napakadelikado din naman ng mga pinaggagawa ng mga taong ito na nasa magkabilang panig. At ang mga orthodox o unorthodox na mga grupo ay isa lang ang tingin sa kanilang mga sarili, at sa palagay nila ay kahit na sino sa kanila ay tama ang mga paniniwala. At minsan pa nga ay itinataya nila ang kanilang mga buhay para patunayan lamang ang mga ito, at di kalaunan ay siya ding sisira sa kanilang mga katauhan. At sa patuloy na pag-iisip ng ating bida, ay para bang nakukuha na niya ang lahat, at naiintindihan na ni Jungwon ang mga sinasabi ng Blue Spirit patungkol sa napakalalaking grupo ng mga martial arts na ito. At naaalala pa nga ni Jungwon na mayroon siyang mga kilalang ganitong mga tao sa Moxword Manor, at ang pagharap sa mga iyon ay labis na nakakapagod para sa ating bida. Kaya't napapatanong din naman ang Blue Spirit kung ano na ang gagawin ni Jungwon dahil nalaman na nila na ang mga taong ito ay nagtatangkang patayin siya sapagkat iniisip ng mga ito na siya ay hadlang sa kanilang mga plano. At sa simpleng sagot ay sinabi naman ni Jungwon na ang gagawin niya ay ang pinakamagandang hakbang. At habang patuloy pang nag-iisip si Jungwon kung ano pa ang mainam na gawin, ay bigla din namang sinabi ni Soha habang nasa katawan ni Nungwayang na kung pupwede ba niyang patayin ang mga espiyang iyon. At sa mga naririnig na ito ni Jungwon ay bigla siyang napangiti at sinabi nito na hindi pa ito ang oras para sila ay gumalaw at hindi pa kinakailangan ng ganoong mga brutal na paraan sa pagkakataong ito. Dahil sa ngayon ay mayroong mas magandang ideya si Jungwon na ikagugulat ng lahat, at sa mga planong ito ng ating bida, ay hindi din naman naintindihan ni Soha kung ano ang ibig sabihin ni Jungwon. At sa kasalukuyan ay patuloy pa din namang pinapasalamatan ng guard si Jungwon sa kanyang mga ginawa,
sa pamamagitan ng pagtapik-tapik nito sa kanyang balikat. At sinasabi pa na talagang ang kanyang mga naituro ay totoong mga espiya sa kanila at ito ay isang malaking bagay na kanyang nagawa. Kaya't nagpasalamat din naman agad si Jungwon dahil kasabay nito ay mabibigyan siya ng pabuya sa kanyang ginawang pagsumbong sa mga ito. At sa isip ni Jungwon ay sinasabi niya na hindi na kailangang magpakahirap pa upang iligpit ang mga ito at ang gagawin lang niya ay i-expose sila. At sa pamamagitan nito ay matatanggal niya ang hadlang sa kanyang mga plano at mabibigyan pa siya ng pabuya. At sa labis na pagkagalak ni Jungwon ay napakadali lang na maisakatuparan ang kanyang mga plano nang wala nang masyadong ginagawa. At kasabay pa dito ay mayroon pa siyang bagong kalahok na naidagdag sa kanyang grupo. Ngunit para bang mayroon namang napansin ang kasama ni Yochon na si Masang. At sa kanyang nakikita ay nagugulat siya at ang babaeng ito ay ang kanyang kasama bilang espiya. Ngunit bigla din namang nagsalita si Nong Wayang habang itinuturo si Masang at sinabi nito na mayroon pang isang tao na kasama niya bilang espiya at iyon ay ang katabi ni Yochon. Kaya't dahil dito ay naalerto din naman ang mga guard sa Corpse Blood Valley. At bigla din naman itong tumakbo sapagkat nahuli na nga siya at nabulilyaso ang kanilang mga plano. Kaya't napapatitig na lang din si Yochon habang papalayo na si Masang. At sinimulan na nga ng mga guard na habulin ito para wala nang makahadlang pa sa ikatlong pagsubok at matanong pa nila kung ano ang plano ng mga espiyang ito sa pagpasok nila sa Corpse Blood Valley. At napapatulala na lang si Yochon sa biglaang pag-iba ng mga pangyayari at sa ngayon ay si Masang na ang hinahabol. At ubod ng kaba ang kanyang nararamdaman at buti na lang ay hindi din siya itinuro ng babae. Kaya't siya ay napapatitig na lang kay Jungwon at hindi makagalaw at pinoproseso niya sa kanyang utak kung ano ba ang magandang gawin dito. Ngunit bigla din namang napangiti si Jungwon kay Yochon na may halong kaunting panunukso sa kanyang mukha. Kaya't dahil dito ay nagagalit din naman si Yochon. At hindi siya makapaniwala sapagkat sa isang iglap lang ay ipapapatay na ang kanyang kasama na si Masang at ang lahat ng ito ay kagagawa ni Jungwon. At ang ginawa niya ay linapitan ni Yochon ang ating bida upang maliwanagan sa lahat ng mga nangyayari at sinasabi pa nito na kinakailangan nilang mag-usap ng masinsinan nang silang dalawa lang ang nakakaalam. At sa pagalit na boses ni Yochon ay sinasabi niya na kung alam ba nito ang kanyang ginawa sapagkat si Jungwon ay galing din sa Orthodox Alliance at isinuplong pa niya ang kanilang mga espiya. Ngunit napapangiti na lang din ang ating bida at sinasabi niya na huwag maging immature si Yochon. Kaya't bigla din namang napatigil si Yochon at tinatanong kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya't sinagot din naman agad siya ni Jungwon na ang kanyang mga nararamdaman ay kitang-kita sa mga mukha nito. At kung magpapatuloy pa si Yochon ay pupwede itong tawaging isa ding espiya. Kaya't bigla din namang nagalit si Yochon at sinabing hindi siya mahuhuli sapagkat hindi naman siya espiya. At sinabi din naman ni Jungwon na kung hindi ba niya napaghahalataan ang posibilidad na maaaring alam na nila ito matagal na. At dagdag pa nga ng ating bida na posibleng ang Corpse Blood Valley leader ay matagal nang nagmamanman sa mga taong ito. Kaya't kung hindi pa siya titigil ay siguradong isusunod din siyang hulihin ng mga gwardya. At sa pagkabigla ni Yochon ay parabang naisip niya na posible na talagang iyon ang mga nangyari. At ramdam din naman ni Yochon na sa sobrang lakas ng Corpse Blood Valley leader ay siguradong alam na nito ang lahat ng mga nangyayari sa mga ginagawang pagsubok. At dagdag pa nga ni Jungwon na magmula nang malaman ng Corpse Blood Valley leader na mayroong mga espiya, ay naalala niya na pagkatapos ng mga pagsubok ay mahigpit ng minamanmanan ng mga gwardya at ng leader ang mga taong ito. Kaya't sa walang kaalam-alam na si Yochon ay biglang dumapo sa kanya ang kakaibang kaba at kung hindi niya napigilan ang kanyang sarili kanina ay siguradong mapapasama din siya sa mga tao na hulihin at posible ang patayin. Kaya't sa ngayon ay binalaan ni Jungwon ang kanyang kapatid kung talaga ngang may pakialam si Yochon sa Moxword Manor ay wag itong gagawa ng ikakapahamak niya, lalong-lalo na at ang kanyang pinakalayunin sa bawat pagsubok ay makaligtas lamang. At sa ngayon ay umalis na nga ang ating bida habang nag-iwan ng napakatinding pagpapaalala kay Yochon sa kanyang mga susunod na hakbang, kaya't naiinis na lang din ito at wala siyang nagagawa sa harapan ni Jungwon.
At dagdag din naman ni Yuchon na ihinabilin kay Jungwon kung alam ba nito ang lahat ng mga nangyayari, at kung ano ang layunin ng bawat pagsubok na ginaganap ng Corpse Blood Valley. At nang marinig ito ni Jungwon ay bigla din naman siyang napahinto sa kanyang paglalakad, at para bang mayroong pahabol na sasabihin para kay Yuchon. At sa ngayon na nga ay sinabi ni Jungwon na wala siyang pakialam kung anuman ang mga layunin na ito, at gagawin niya ang lahat upang mabuhay lang sa lugar na ito at makapasa sa bawat pagsubok. Kaya't sa mga sagot na ito ni Jungwon ay bigla din namang napuno ng galit at pagkainis ang isipan ni Yuchon, dahil sa ngayon ay ubos na ang kanyang pasensya dito. At sinasabi din naman ng Blue Spirit na mas mabuti na lang kung patayin nila si Yuchon. Ngunit sinagot din naman agad siya ni Jungwon na hindi pa oras para dito at marami pa siyang gagawin na mas importante. At alam din naman ng lahat ng mga tao na silang dalawa ay magkapatid na galing sa Moxword Manor, at kung patayin niya si Yuchon ay siguradong pagsususpetsyahan siya ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya't sa ngayon ay huwag na muna nila itong gagalawin, at mayroong oras para sa lahat ng mga ito, at ang mga plano ni Jungwon ay unahin na muna niya ang pagbubuo ng grupo para sa susunod na pagsubok. Ngunit habang naglalakad naman siya sa hallway ay biglang mayroong tumawag sa kanya, at makikita namang ito ay isang guard at para bang mayroong gustong kumausap sa ating bida. At dagdag pa ng guard na ito na sinasabi ng Corpse Blood Valley leader na nais nito na makita si Jungwon at makausap ng harap-harapan, kaya't dahil dito ay bigla din namang napaisip si Jungwon kung ano ba ang nais nitong ikumpirma sa kanya. At sa silid ng Corpse Blood Valley leader ay makikita naman na nakabukas pa ang ilaw nito. At ang leader ay nakaupo sa kanyang salamin habang tinitignan ang kanyang mukha, at mapapansin naman sa reflection ng salamin ay parabang nasunog ang mukha nito kaya't siya ay nagmamaskara na lamang. At sa pagkakataong ito ay bigla din naman siyang may narinig sa kanyang pintuan at sinasabi dito ng isang guard, na dinala na niya si Jungwon at kasama na niya ito ngayon kagaya ng iniutos nito sa kanya. Kaya't sinabi din naman ng Corpse Blood Valley leader na papasukin na nito si Jungwon at inilagay din naman agad niya ang kanyang maskara sa kanyang mukha. At habang unti-unting nagbubukas ang pintuan sa silid ng leader, ay makikita din naman sa mukha ni Jungwon na medyo nagtataka siya at sa mga biglaan nitong pagpapatawag sa kanya. At nang magkaharap na ang dalawa, ay inutusan din naman agad ng Corpse Blood Valley leader na umupo si Jungwon sa kanyang harapan. At ramdam din naman na sa paligid ng leader na nagpapalabas ito ng napakalakas na aura, at sinusubukan niyang takutin ang ating bida sa pamamagitan nito. At dagdag pang sinabi ng leader na sa ngayon ay magkakaroon sila ng masinsinang pag-uusap, at makikita din naman sa mukha ni Jungwon na wala siyang nararamdaman na kahit na anong takot sa harapan ng Corpse Blood Valley leader.